Kamusta kayo mga minamahal naming tagapakinig? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang panibagong kwento ng pag-ibig, pagbangon, at matamis na paghihiganti? Minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ng mga taong nang-aapi ay ang iwanang buhay ang apoy sa puso ng taong kanilang sinaktan. Sabi nila, ang tagumpay daw ang pinakamagandang forma ng ganti. Pero paano kung ang babaeng dating tinapakan ay bumalik? Hindi para magmakaawa, kundi para bilhin ang mundo ng mga taong umapi sa kanya. Sabay-sabay nating tunghayan ang simula ng kwento ni Sinag. Ito ang ganti ng isang ina na balot ng katahimikan at halimuyak ng mamahaling bulaklak, ang Grand Ballroom ng Isla Paraiso Resort. Ito na siguro ang pinaka-engranding kasalan na nasaksihan ng lungsod ng Pag-asa ngayong taon. Lahat ng mata ay nakatuon sa altar kung saan nakatayo si Bagwis Villarreal. Gwapo si Bagwis sa kanyang puting tuxedo, pero kung titigan mong mabuti ang kanyang mga mata, wala doon ang ningning ng isang lalaking ikakasal. Para siyang isang preso na naghihintay ng hatol. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang noo at ang mahigpit na hawak ng kanyang ina, si Doña Vana, sa kanyang braso bago ito umupo sa unahan. Ayusin mo ang tindig mo, Bagwis. Bulong ng hangin sa kanyang isipan. O baka boses yon ng kanyang ina na laging nakadikit sa kanyang diwa. Sa kabilang dulo ng red carpet naghihintay ang bride na si Yasmin Altamirano. Suot nito ang isang gown na nagkakahalaga ng milyon, puno ng kumikinang na crystals. Ngumiti si Yasmin kay Bagwis, isang ngiting puno ng tagumpay. Alam ni Bagwis na hindi pag-ibig ang nasa mga mata ni Yasmin, kundi ang kasiyahan na nakuha na niya sa wakas ang titulong Mrs. Villarreal. Nagsimula ang seremonya. Ang pari ay nagsasalita tungkol sa pagmamahalan at katapatan. Pero para kay Bagwis, ang bawat salita ay parang tinik. Ang isip niya ay lumilipad pabalik sa isang babaeng simple lang, pero minahal niya ng totoo 4 na taon na ang nakararaan. Isang babaeng pinalayas ng kanyang ina sa gitna ng bagyo. Ikaw, Bagwis Villarreal, sabi ng pari. Tinatanggap mo ba si Yasmin bilang yung plag? Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang dambuhalang pinto ng ballroom na gawa sa mahogany ay biglang bumukas ng malakas. Tila ba may isang bagyong pumasok. Napasinghap ang lahat ng bisita. Ang mga bulungan ay agad na kumalat sa buong silid. Maging si Doña Vana ay napatayo. Ang mukha ay puno ng galit at gulat. Mula sa liwanag sa labas ng pinto, isang anino ang dahan-dahang pumasok. Tak, tak, tak. Ang tunog ng takong ng sapatos ay umaalingaw-ngaw sa sahig na marmol. Pumasok ang isang babae, hindi siya nakasuot ng puti. Nakasuot siya ng isang hapit na pulang gown na sumisigaw ng kapangyarihan at karangyaan. Ang tela ay tila dumadaloy sa kanyang katawan na parang likidong apoy. Ang kanyang buhok ay nakataas sa isang eleganteng ayos at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang kwintas ng brilyante na mas mahal pa yata sa buong dekorasyon ng kasal. Naglakad siya sa gitna ng red carpet na parang siya ang may-ari ng lugar. Taas noo. Walang takot. Nanlaki ang mga mata ni Bagwis. Ang tibok ng puso niya ay tila huminto. Kilala niya ang mga matang yon, kahit pa naging mas matapang at mas malamig na ang mga ito ngayon. Sinag! Bulong ni Bagwis. Halos hindi lumabas ang boses. Ang dating sinag na kilala niya ay mahinhin, laging nakayuko, at simple. Pero ang babaeng naglalakad ngayon palapit sa altar ay parang isang diyosa ng digmaan. Sumigaw si Doña Vana. Ang boses ay basag sa galit. Security! Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Palabasin niyo ang basurang yan. Ngayon din. Agad na tumakbo ang mga security guard at ang hotel manager palapit. Pero sa halip na hawakan si Sinag, yumuko ang manager nang malalim sa harap ng babaeng nakapula. Good afternoon po, Ma'am Sinag. Bati ng manager na may halong takot at respeto. Natigilan si Doña Vana. Anong ginagawa mo?
Sinabi kong paalisin mo siya. Sinisira niya ang kasal ng anak ko. Tumigil si Sinag sa paglalakad. Eksakto sa gitna ng aisle, humarap siya kay Doña Vana at dahan-dahang tinanggal ang kanyang suot na dark sunglasses. Ang kanyang mga mata ay matatalim. Diretso kong tumingin, parang kayang tumagos sa kaluluwa. Ngumiti si Sinag. Isang nangiting hindi umaabot sa mata. Isang nangiting nakakakilabot. Huwag kayong mag-alala. Doña Vana. Ang boses ni Sinag ay malumanay pero puno ng awtoridad. Dinig ng lahat dahil sa katahimikan ng paligid. Hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para i-check ang investment ko. Investment? Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Yasmin mula sa altar. Halos sirain na ang bouquet na hawak. Umalis ka na, bago pa kita ipakaladkad. Tumingin si Sinag kay Yasmin na parang isang insekto lang ang kaharap. Pagkatapos, bumaling siya sa manager ng hotel. Mr. Santos, tawag ni Sinag. Pakipaliwanag nga sa mga bisita ko kung sino ang kausap nila. Nanginginig ang boses ng manager nang magsalita. Doña Vana, Sir Bagwis, Miss Yasmin, ipinapakilala ko po sa inyo ang bagong may-ari ng Isla Paraiso Resort at hotel chain, si Miss Sinag Di Marukot. Isang haze ng gulat ang sabay-sabay na narinig mula sa mga bisita. Namutla si Doña Vana. Napaupo siya pabalik sa kanyang upuan, tila nawalan ng lakas ang mga tuhod. Si Sinag Di Marukot, ang babaeng dating namamasukan lang bilang katulong sa mansyon ng mga Villarreal, ang babaeng pinalayas nila na walang dala, kundi ang damit na suot. Ngayon ay may-ari na ng lugar kung saan sila nagpapakasal. Nagpatuloy sa paglalakad si Sinag hanggang sa makarating siya sa paanan ng altar. Hinarap niya si Bagwis. 4 na taon. 4 na taong puno ng sakit at pangungulila. Pero ngayon, sa harap ng lalaking minahal niya at winasak siya, wala siyang naramdamang awa. Tinitigan niya si Bagwis. Nakita niya ang luhang nangingilid sa mata ng lalaki. Ituloy niyo ang kasal, sabi ni Sinag ng mahinahon. Sagot ko na ang venue. Consider it as my wedding gift. Lumapit pa siya ng kaunti kay Bagwis. Sobrang lapit na naaamoy na ni Bagwis ang pamilyar at mabangong pabango ni Sinag na humalo sa amoy ng kapangyarihan. Ibinaba ni Sinag ang kanyang bibig sa tenga ni Bagwis. Ang boses niya ay parang yelo na gumapang sa batok ng lalaki. Enjoy your wedding, Bagwis, bulong ni Sinag. Dahil pagkatapos nito, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa inyo. Pipili ka. Ang kalayaan mo o ang pagbagsak ng nanay mo. Bago pa makasagot si Bagwis, tumalikod na si Sinag at naglakad palabas. Iniwan ang buong simbahan na tulala, habang ang tunog ng kanyang takong ay parang orasan na nagbibilang ng oras ng mga Villarreal. Parang dinaanan ng bagyo ang ballroom kahit nakaalis na si Sinag. Naiwan si Bagwis na nakatayo sa altar. Tila na estatwa. Ang bawat tibok ng puso niya ay mabigat. Parang pinupukpok ang kanyang dibdib. Ang pabango ni Sinag, isang halimuyak ng mamahaling rosas at lamig, ay nananatili pa rin sa hangin. Pilit na sumisiksik sa kanyang ilong. Pilit na binubuhay ang mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Paano nangyari to? Paano siya naging may-ari ng lugar na to? Ang tili ni Yasmin ang bumasag sa katahimikan. Nakita ni Bagwis kung paano hinablot ni Yasmin ang bouquet ng mga bulaklak at ibinalibag ito sa sahig. Ang mukha ng kanyang bride ay hindi maipinta, halong galit at kahihiyan. Si Doña Vana naman ay abala sa pagsigaw sa mga staff. Pilit na pinapatahimik ang mga bisita na nagbubulungan at naglalabas na ng kani-kanilang mga cellphone para mag-post sa social media. Magulo, maingay, nakakasakal. Tumingin si Bagwis sa kanyang ina. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Doña Vana sa unang pagkakataon. Kung totoo ang sinabi ni Sinag, hawak nito ang leeg nilang lahat. Pero hindi ang banta sa negosyo ang gumugulo sa isip ni Bagwis. Ang mga mata ni Sinag, ang galit at sakit na nakita niya kanina.
Kailangan niya itong makausap. Kailangan niyang magpaliwanag. Habang abala ang lahat sa pagpapatahan kay Yasmin na naghihisterikal na, dahan-dahang umatras si Bagwis. Humakbang siya palayo sa altar, palayo sa gulo, hanggang sa makarating siya sa side exit ng ballroom. Tumakbo siya. Hinubad niya ang kanyang coat at niluwagan ang kanyang tie habang binabagtas ang hallway palabas ng hotel. Ang huling nakita niyang direksyon ni Sinag ay papunta sa VIP parking area sa likod ng resort. Paglabas niya ng building, sinalubong siya ng init ng hapon at simoy ng dagat. Hingal na hingal si Bagwis, pero hindi siya tumigil. Nagtago siya sa likod ng malalaking poste nang makita niya ang pamilyar na pulang gown sa di kalayuan. Nandoon si Sinag, nakatayo sa tabi ng isang itim at makintab na luxury van. Kausap nito ang driver at isang yaya. Hahakbang na sana si Bagwis para tawagin ang pangalan nito nang biglang bumukas ang sliding door ng van. Natigilan si Bagwis, nanigas ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Mula sa loob ng sasakyan, may 3 maliliit na bata ang sunod-sunod na tumalon pababa. 3 batang lalaki. "Mommy!" Sabay-sabay na sigaw ng mga ito. "Mommy!" Napakurap si Bagwis. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Kitang-kita niya mula sa kanyang pinagtataguan ang mukha ng mga bata. Ang una, isang batang puno ng liksi, ay tumakbo agad at yumakap sa binti ni Sinag. Ang buhok nito ay medyo magulo, gaya ng buhok ni Bagwis noong bata siya. Ang pangalawa ay sumunod naman, may hawak na laruang eroplano, tumatawa habang hinahabol ang kapatid. Ang tawa niya, pamilyar na pamilyar kay Bagwis. At ang pangatlo, ang huling bumaba, ay dahan-dahan lang naglakad. Tahimik ito at parang nahihiya. Pero nang ngumiti ito kay Sinag, parang nakikita ni Bagwis ang sarili niya sa salamin. Kamukhang-kamukha niya ang mga bata. Ang hugis ng ilong, ang kurba ng mga mata, pati ang korte ng labi. Hindi siya pwedeng magkamali. Lukso ng dugo ang naramdaman niya. Isang matinding kuryente na gumapang mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang puso. 4 na taon. 4 na taon na ang nakalipas noong pinalayas nila si Sinag. At ang mga batang ito, mukhang nasa 3 o 4 na taong gulang na. Nanginig ang mga tuhod ni Bagwis. Napahawak siya sa sementadong poste para hindi matumba. "Anak ko," bulong niya sa hangin. "Mga anak ko." Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang mga luha niya. Ang sakit, ang panghihinayang, at ang gulat ay naghalo-halo. May mga anak siya. May 3 anak siya na tinago ni Sinag sa loob ng mahabang panahon. O baka hindi tinago. Baka sadyang wala lang siyang alam dahil naniwala siya sa kasinungalingan ng nanay niya na baog daw si Sinag. Sa di kalayuan, lumuhod si Sinag para pantayan ang mga bata. Nawala ang Dragon Lady na nakita ni Bagwis sa loob ng ballroom kanina. Ang nakikita niya ngayon ay isang inang puno ng pagmamahal. Hinaplos ni Sinag ang pisngi ng isa sa mga bata at hinalikan ito sa noo. Gusto sanang tumakbo ni Bagwis. Gusto niyang yakapin ang mga bata. Pero hindi siya makagalaw. Anong karapatan niya? Siya ang lalaking nanood lang habang itinataboy ang ina ng mga batang ito. Sa gitna ng tawanan ng mag-iina, biglang huminto ang isa sa mga bata. Si Kidlat, ang panganay at pinakaalisto sa 3. Lumingon si Kidlat sa direksyon ng poste kung saan nagtatago si Bagwis. Tila naramdaman ng bata na may nakatingin sa kanila. Nagkatitigan ang mag-ama sa unang pagkakataon. Ang inosenteng mata ng bata ay nagtama sa lumuluha at namumulang mata ni Bagwis. Hinila ni Kidlat ang laylayan ng damit ni Sinag. Napahinto si Sinag sa pakikipag-usap sa yaya at tumingin sa anak. Itinuro ng maliit na daliri ni Kidlat ang direksyon ni Bagwis. "Mommy." Ang tinig ng bata ay malinaw at puno ng kuryosidad. Sino po yung mamang umiiyak doon? Dahan-dahang lumingon si Sinag para akong binuhusan ng malamig na tubig
nang marinig ko ang tanong ng anak kong si Kidlat. Sino po yung mamang umiiyak doon? Dahan-dahan akong lumingon. At doon, sa likod ng poste, nakita ko siya. Si Bagwis, ang lalaking minsan kong naging mundo. At siya ring nagwasak nito. Nakatingin siya sa amin, hindi. Nakatingin siya sa mga bata. Ang mga mata niya ay punong-puno ng pagkabigla at lungkot. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa takot. Takot na baka agawin niya ang mga kayamanan ko, ang mga anak ko. Hahakbang sana si Bagwis palapit, nakaunat ang kamay na parang gustong hawakan ng mga bata. Agad kong hinarangan ang paningin niya. Humarap ako sa mga anak ko at pilit na ngumiti kahit nanginginig ang laman ko. Wala yon anak, sabi ko kay Kidlat habang tinutulak silang tatlo pasakay sa van. Stranger lang siya. Tara na, pasok na kayo sa loob. May ice cream na naghihintay sa hotel suite. Mabilis na sumunod ang tatlo. Nang masara ang pinto ng van, nawala ang ngiti sa labi ko. Humarap ako muli kay Bagwis. Ang mukha ko ay naging kasing tigas ng bato. Tawag niya, garalgal ang boses. Sila ba? Sila ba ang... Hindi ko siya pinatapos. Sinanyasan ko ang aking head security. Agad na humarang ang dalawang malalaking lalaki sa pagitan namin ni Bagwis. Let's go. Utos ko sa driver. Hindi na muling tumingin pa kay Bagwis. Umalis ang sasakyan namin. Iniwan siyang nakatulala sa usok ng tambutso. Hindi niya pwedeng malaman. Hindi pa ngayon. Kinabukasan, Villarreal Holdings Boardroom. Ito ang araw ng pagtutuos. Kung ang kasal kahapon ay pasimula pa lang, ang araw na ito ang tunay na gera. Tahimik ang buong conference room nang pumasok ako. Walang pasintabi, walang katok. Nakasuot ako ng puting power suit, malinis, matalim, at walang bahid ng dumi. Kabaligtaran ng maruming konsensya ng mga taong nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Sa kabisera, nakaupo si Doña Vana. Mugto ang mga mata, halatang walang tulog dahil sa iskandalo kahapon. Nasa tabi niya si Bagwis na nakayuko, parang walang kaluluwa. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Doña Vana sabay tayo. Security! Bakit niyo pinapasok ang babaeng to? Hindi ako natinag. Naglakad ako palapit sa kabilang dulo ng mesa at inilapag ang isang makapal na folder. Bagsak. Ang tunog ng folder ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Maupo ka, Vana. Utos ko. Hindi, Donya. Kundi Vana lang. Tinanggalan ko siya ng titulo sa isip ko. Huwag mo akong uutusan sa sarili kong kumpanya. Bulyaw niya. Sarili mong kumpanya? Tumawa ako ng mahina. Isang tawang puno ng pang-uuyam. Sigurado ka ba? Mr. Lawyer, pakibasa nga ang nilalaman ng folder. Isang abogado ang pumasok, ang personal attorney ko. Binuksan niya ang folder at nagsalita. Base sa records, ang Villarreal Holdings ay may utang na 5 bilyong piso sa iba't ibang bangko. Dahil sa mismanagement, binili ng SD Corp ang lahat ng promissory notes ninyo. Sa madaling salita, si Mrs. C nagdimarukot na ang nagmamay-ari ng utang ninyo at gusto na niyang maningil. Ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Doña Vana. Namutla siya na parang bangkay. Tumingin siya kay Bagwis pero wala itong imik. Hindi totoo yan. Bulong ni Vana. Naglakad ako palapit sa kanya. Dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko ay bigat sa dibdib niya. Naalala mo ba, Vana? Bulong ko nang makalapit ako. 4 na taon ang nakakaraan. Lumuhod ako sa harap mo. Humingi ako ng kahit konting tulong para sa gatas ng magiging apo mo. Anong sinabi mo sa akin? Ang sabi mo, walang puwang ang mga hampas lupa sa pamilyang ito. Yumuko ako para pantayan ang mukha niya. Ngayon, ibinabalik ko sa iyo ang tanong, may puwang ka pa ba sa kumpanyang ito? Inilabas ko ang huling dokumento. Ito ang deal. Sabi ko ng mariin, ibigay mo sa akin ang management control ng kumpanya at hindi kita ipapakulong dahil sa tax evasion na ebidensyang hawak ko rin. Pirmahan mo to
at hahayaan kitang manatili sa mansyon mo. Tumanggi ka at sa rehas ka pupulutin. Nanginginig ang kamay ni Doña Vana habang inaabot ang ballpen. Tumingin siya sa paligid, sa mga board members na nakayuko lang. Walang magawa dahil alam nilang ako na ang bagong boss. Tumingin siya sa akin. Puno ng puot ang mga mata. "Demonyo ka, sinag!" Mariing sabi niya. Ngumiti ako. Natuto lang ako sa pinakamagaling mother. Akmang pipirmahan na niya ang papel nang biglang humigpit ang hawak niya sa dibdib. Nanigas ang kanyang mukha. Ang ballpen ay nahulog sa sahig. "Mama?" Sigaw ni Bagwis at mabilis na tumayo para saluhin ang ina. Bumagsak si Doña Vana sa sahig. Humahaplos sa dibdib, habol ang hininga. Nagkagulo ang buong boardroom. Sigawan. Tawag ng ambulansya. Nanatili akong nakatayo. Pinapanood ko lang sila. Walang awa. Habang isinasakay si Doña Vana sa stretcher, nagtama ang paningin namin bago siya tuluyang mawalan ng malay. Kahit hirap na hirap, nakita ko ang paggalaw ng kanyang bibig. Hindi lumabas ang boses, pero nabasa ko ang sinabi niya. Ang mga bata. Kinilabutan ako. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, ang isip niya ay nasa paghihiganti pa rin. Alam na niya. Alam na niyang may mga apo siya. At alam kong gagawin niya ang lahat para agawin sila sa akin. Nagsimula na ang tunay na laban. Ay, amoy gamot at antiseptics ang kwarto sa private suite ng ospital. Pero para kay Doña Vana, mas masangsang ang amoy ng kanyang pagkatalo kanina sa boardroom. Nakaupo siya sa kama, nakatitig sa kawalan. Ang monitor sa gilid ay tumutunog ng regular. Beep, beep, beep. Isang nakakairitang paalala na buhay pa siya. Pero ang kapangyarihan niya ay unti-unti nang namamatay. "Mama, magpahinga ka na muna." Malamig na sabi ni Bagwis na nakaupo sa sofa. Baka sa mukha ng anak niya ang pag-aalala. Pero sa paningin ni Vana, kahinaan lang ang nakikita niya. "Lumabas ka." Malamig na utos ni Vana. "Pero sinabi kong lumabas ka. Iwan mo ako." Sigaw niya, sabay bato ng unan sa direksyon ni Bagwis. Nagulat si Bagwis, pero gaya ng nakasanayan, yumuko lang ito at sumunod. Nang sumara ang pinto, agad na kinuha ni Vana ang kanyang burner phone na nakatago sa ilalim ng kutsyon. Hindi pwedeng malaman ni Bagwis ang plano niya. Masyadong malambot ang puso ng anak niya. Masyadong inutil. Dinidial niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang private investigator at tagalinis ng gulo, si Rocco. "Hello, Donya," sagot ng boses sa kabilang linya. "Rocco," bulong ni Vana. Ang mga mata ay nanlilisik. "Nahanap mo na ba sila?" "Opo, ma'am. Nasa St. Michael's International Preschool sila ngayon. Hatid ng mga bodyguard ni Sinag." Napangisi si Vana. St. Michael's, doon nag-aaral ang mga anak ng mga pinakamayayaman. Talagang nagbago na ang buhay ng dating katulong na si Sinag. Pero hindi pera ang habol ni Vana ngayon. "Gawin mo na ang inutos ko," mariing sabi ni Vana. "Kailangan ko ng ebidensya. Buhok, laway, kahit ano. Siguraduhin mong walang makakahalata." "Masusunod po." Binaba ni Vana ang telepono. Sumandal siya sa unan at ipinikit ang mga mata. Naalala niya ang mukha ng mga bata sa litratong ipinadala ni Rocco kanina. 3 batang lalaki. Ang isa ay kamukhang-kamukha ni Bagwis noong bata pa ito. Kung totoo ang hinala niya, kung totoong kadugo niya ang mga batang yon, sila ang magiging susi para mabawi niya ang lahat. Ang mga bata, ang kahinaan ni Sinag, at ang kahinaan ng kalaban ay sandata ng isang matalinong manlalaro. Sa St. Michael's International Preschool, oras ng recess, masayang naghahabulan ang mga bata sa playground. Bantay sarado ang gate, pero si Rocco ay bihasa sa paglusot. Nakasuot siya ng uniforme ng janitor, may dalang walis at dustpan. Nakita niya ang target, ang triplets, si Kidlat, Hangin at Ulan.
Naglalaro si Hangin malapit sa slide. Mabilis tumakbo ang bata, puno ng enerhiya. Nakita ni Rocco ang pagkakataon nang madapa si Hangin sa damuhan. Aray! Daing ng bata. Agad na lumapit si Rocco bago pa makalapit ang mga teacher. Okay ka lang ba, iho? Tanong ni Rocco sa mabait na boses. Tinulungan niyang tumayo ang bata. May masakit ba? Yung tuhod ko po, sabi ni Hangin. Pinipigil ang iyak. Halika, pagpagin natin, sabi ni Rocco. Habang kunwaring pinapagin ang damit ng bata, mabilis at pasimpleng bumunot si Rocco ng ilang hibla ng buhok mula sa ulo ni Hangin. Aray! Napahawak si Hangin sa ulo niya. Sorry, sumabit lang sa butones ko. Pagsisinungaling ni Rocco habang mabilis na ibinubulsa ang ziplock bag na may lamang buhok. O sige na, laro ka na ulit. Tumakbo na palayo si Hangin nang dumating ang mga guro. Ngumisi si Rocco. Mission accomplished. Kinagabihan, balik sa ospital. Hawak na ni Doña Vana ang puting sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa excitement. Nasa harap niya si Rocco. Sigurado ka ba sa resultang ito? Tanong ni Vana. Galing yan sa pinakamaasahang laboratorio, Doña. Express request, sagot ni Rocco. Dahan-dahang pinunit ni Vana ang selyo ng sobre. Binuklat niya ang papel. Ang mga mata niya ay dumiretso sa dulong bahagi ng dokumento. Probability of paternity, 79%. Father Bagwis Villarreal, napahalakhak si Doña Vana, isang tawang nakakapanindig balahibo na umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Sabi ko na nga ba, bulong niya habang hinahaplos ang papel na parang ito na ang titulo ng lupa na nawala sa kanya. Ang dugo ng mga Villarreal ay hindi maikakaila. Tumingin siya kay Rocco. Ang muka ay puno ng bagong plano. Totoong anak ni Bagwis ang tatlong yan. Ibig sabihin, sila ang tunay na tagapagmana ng yaman ng asawa ko. Ang yaman na pilit na inaagaw ni Sinag. Tumayo si Vana mula sa kama. Tinanggal ang dextrose na nakakabit sa kamay niya. Wala na siyang sakit. Ang ambisyon ng gamot niya. Akala mo matatalo mo ako, Sinag? Bulong niya sa sarili, nakatingin sa refleksyon niya sa bintana. Hawak mo ang kumpanya ko ngayon, pero hawak ko ang alat na wawasak sa puso mo. Pinunit niya ang orihinal na kopya ng DNA result at sinunog ito sa maliit na trash bin gamit ang lighter. Pinanood niyang maging abo ang ebidensya. Nagtago siya ng digital copy, syempre. Pero sa ngayon, walang ibang pwedeng makaalam, lalo na si Bagwis. Rocco, utos niya. Ihanda mo ang mga abogado. Hindi tayo makikipag-agawan ng kumpanya. Makikipag-agawan tayo ng kustodya. Ngumisi si Doña Vana, isang ngongiting demonyo. Kukunin ko ang mga bata. At kapag nasa akin na sila, luluhod ulit sa akin si Sinag di Marukot. Gagawin ko silang sandata, laban sa sarili nilang ina. Pamanbo, bumubuhos ang malakas na ulan sa labas ng gusali ng SD Corp. Para kay Bagwis, ang bawat patak ng ulan ay tila tumatagos sa kanyang balat, kasing lamig ng pagtrato sa kanya ni Sinag. Nakatayo siya sa harap ng lobby, basang-basa, hindi alintana ang ginaw. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng tatlong bata. Ang mga batang tumawag kay Sinag ng mommy. Ang mga batang may mga matang kamukhang-kamukha ng sa kanya. Ilang oras na siyang naghihintay nang bumukas ang glass door at lumabas si Sinag. Napapaligiran ng mga bodyguard na may hawak na payong. Agad na humakbang si Bagwis. Sinag, sandali lang. Sigaw niya. Halos lamunin ng tunog ng kulog ang kanyang boses. Huminto si Sinag. Hindi siya tumingin kay Bagwis, pero nanatili siyang nakatayo. Pinatigil niya ang kanyang mga bodyguard sa isang senyas lang. Sinag, kailangan nating mag-usap, sabi ni Bagwis. Hingal na hingal habang papalapit. Sila ang mga anak ko, hindi ba? Ang triplets. Kidlat, Hangin, Ulan, sila ang mga anak ko.
Dahan-dahang humarap si Sinag. Sa ilalim ng malaking itim na payong, ang kanyang mukha ay parang isang obra maestra ng pait at galit. "Anak," ulit ni Sinag. Tumawa siya ng mapait. "Ngayon mo itatanong yan, Bagwis? Pagkatapos ng 4 na taon? Pagkatapos mong panoorin ng nanay mo na ipakaladkad ako palabas ng bahay niyo habang buntis ako? Hindi ko alam. Akala ko. Ang sabi ni Mama, ang sabi ng mama mo ay baog ako. At naniwala ka naman." Putol ni Sinag sa kanya. Humakbang siya palapit. Lumabas sa proteksyon ng payong para lang tignan ng diretso sa mata si Bagwis sa gitna ng ulan. "Naniwala ka sa kanya dahil duwag ka, Bagwis. Mas pinili mong maging mabuting anak kaysa maging mabuting asawa. At ngayon, gusto mong maging ama? Patawarin mo ako, Sinag. Gagawin ko ang lahat. Gusto kong makabawi. Gusto kong makilala ang mga anak ko." "Makabawi?" Ngumit si Sinag, pero ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha ng galit. "Alam mo ba kung nasaan ka nung isinilang ko sila sa isang maliit na charity ward? Alam mo ba kung gaano kasakit ang halos mamatay ako sa panganganak dahil wala akong pambayad sa maayos na ospital?" Huminga ng malalim si Sinag. Ang boses niya ay nanginginig sa matinding emosyon. "Habang ikaw ay nandoon sa mga party at asikaso sa negosyo niyo, ako ay nagtatrabaho ng 3 trabaho sa isang araw habang karga-karga ang 3 sanggol. Mag-isa kong hinarap ang gutom, ang puyat at ang takot. Na baka hindi ko sila mapalaki ng buhay." "Saan ka nandoon, Bagwis?" Hindi makapagsalita si Bagwis. Ang bawat salita ni Sinag ay parang sampal sa kanyang mukha. Mas masakit pa ito sa anumang pisikal na sugat. "Wala kang mga anak, Bagwis," maring sabi ni Sinag. "Ang mga anak ko ay anak ko lang. Patay na ang Bagwis na tatay nila sa araw na hindi mo ako hinabol noong pinalayas ako." "Sinag, pakiusap." Sa tindi ng pagsisisi, tuluyan ng bumigay ang mga tuhod ni Bagwis. Lumuhod siya sa gitna ng baha, sa harap ng babaeng sinaktan niya ng lubos. "Luluhod ako dito hanggang sa mapatawad mo ako. Hayaan mo lang akong makita sila. Hayaan mo akong bumawi." Tumingin si Sinag sa lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. 4 na taon niyang hinintay ang sandaling ito. Ang makitang wasak at nagmamakaawa ang mga Villarreal. Pero bakit hindi siya masaya? Bakit may kirot pa rin sa kanyang puso? Pinunasan ni Sinag ang ulan sa kanyang muka at isinuot muli ang kanyang sunglasses. "Masyado nang huli, Bagwis," sabi niya nang walang emosyon. "Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay sa mga taong humihingi lang nito dahil huli na ang lahat. Ibinibigay ito sa mga taong karapat-dapat. At ikaw, hindi ka kailanman magiging karapat-dapat sa kanila." Tumalikod si Sinag at sumakay sa kanyang sasakyan. Iniwan niyang nakaluhod si Bagwis sa ulan, mag-isa, wasak at puno ng pagsisisi. Paglipas ng ilang oras, bumalik si Bagwis sa ospital kung nasaan ang kanyang ina. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Gusto niyang iwan ang lahat, talikuran si Doña Vana at ipaglaban si Sinag. Habang papalapit siya sa kwarto ni Doña Vana, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ng kanyang ina na seryosong nakikipag-usap sa isang lalaki. "Siguraduhin mong malinis ang mga papel," sabi ni Doña Vana. Ang boses ay puno ng awtoridad at panlilinlang. "Gagamitin nating basihan ang DNA result na yan. Ididiin natin si Sinag sa mga maling paratang. Ipakita niyo sa korte na unfit mother siya dahil sa kanyang kaduda-dudang nakaraan bago siya naging CEO." Natigilan si Bagwis. Nanigas siya sa labas ng pinto. "Gusto kong makuha ang mga bata sa loob ng 1 linggo, Rocco," pagpapatuloy ni Vana. "Kapag nasa atin na ang mga triplets, mawawalan ng kapangyarihan si Sinag. Mapipilitan siyang ibalik sa atin ang lahat ng kumpanya kapalit ng mga anak niya. At kapag nakuha na natin ang gusto natin,
Itatapon natin siya sa kulungan kung saan siya nararapat. Nanlamig ang buong katawan ni Bagwis. Ang sarili niyang ina. Ang sarili niyang ina ay nagpaplanong kidnapin ang kanyang mga anak gamit ang batas. Gagamitin ni Doña Vana ang mga inosenteng bata para lang sa pera at kapangyarihan. Sa sandaling iyon, may isang bagay na nagbago sa loob ni Bagwis. Ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang ina ay napalitan ng isang matinding galit at determinasyon. Hindi niya pwedeng hayaang mangyari ito. Hindi niya hahayaang saktan muli ni Doña Vana ang babaeng mahal niya at ang mga anak na hindi pa niya nayayakap. Lihim na umatras si Bagwis mula sa pinto. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya laban sa sarili niyang dugo. Hindi ko akalain na sa kabila ng rurok ng tagumpay na narating ko, isang kumpas lang ng kamay ni Doña Vana ay muling magdidilim ang langit ko. Nakatitig ako sa dambuhalang monitor sa aking opisina. Ang lahat ng news channels, social media blogs, at pati na ang mga tabloid, iisa ang laman, ang aking mukha. Ngunit hindi ito tungkol sa aking mga nakuhang parangal sa negosyo. CEO Ening SD Corp, dating escort sa mga mamahaling bar? Ang madilim na nakaraan ni Sinag Di Marukot. Saan galing ang kanyang bilyones? Triplets ng isang unfit mother. Sino ang tunay na ama? Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang baso ng kape. Isang malakas na kalansing ang narinig nang mabitawan ko ito. Nabitak ang baso sa sahig, gaya ng dahan-dahang pagkabitak ng reputasyong pinaghirapan ko sa loob ng 4 na taon. Ma'am Sinag, nagkakagulo po sa labas. Hingal na pumasok ang aking sekretarya. Ang mga investors natin mula sa Singapore nagpadala na ng notice. Gusto nilang i-freeze ang expansion project hanggat hindi nalilinaw ang isyong ito. At ang mga reporters, hinarang na nila ang lahat ng exit ng building. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Alam ko ang laro ni Vana. Hindi niya ako kayang talunin sa pera, kaya dumi ang ginagamit niya. Gusto niyang ipakita sa buong mundo na ako ay isang babaeng walang moralidad, isang inang hindi karapat-dapat mag-alaga ng mga bata. Hayaan mo sila, sabi ko sa malamig na boses. Ihanda ang legal team. Kakasuhan natin ng libel ang lahat ng maglalathala ng kasinungalingang ito. Ngunit bago pa makasagot ang sekretarya ko, bumukas ang pinto at pumasok ang aking yaya ginhawa. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sinag, ang mga bata, bulong niya. Ayaw na nilang lumabas ng kwarto sa penthouse. Nakita nila ang balita sa TV. Tinatanong ni Kidlat kung totoo ba na masama kang tao. Parang sinaksak ang puso ko. Iyon ang kinatatakutan ko. Hindi ang mawala ang pera, kundi ang mabahira ng tingin ng mga anak ko sa akin. Sino ang nag-on ng TV? Sigaw ko. Ang galit ay hindi ko na mapigilan. Ma'am, bigla na lang pong lumabas ang live feed. Eksaktong sandaling iyon, bumukas muli ang pinto ng opisina ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito ang mga tauhan ko. Isang lalaking may matikas na tindig, nakasuot ng barong na gawa sa pinakamahusay na pinya, at may aura ng isang tunay na hari ang pumasok. Si Ginoong Datu Makisig. Ang lalaking nagturo sa akin kung paano humawak ng espada sa mundo ng negosyo. Ang aking mentor at ang itinuturing kong pangalawang ama. Masyado kang maingay, Sinag, malumanay na sabi ni Datu Makisig. Ang galit ay hindi nakakapanalo ng gera. Ang talino ang gumagawa niyan. Lumapit ako sa kanya. Tila bata na naghahanap ng kalinga. Ginagawa nila akong halimaw sa harap ng mga anak ko. Hinawakan ni Datu Makisig ang aking balikat. Huwag kang mag-alala. Ang mga Villarreal ay naglalaro ng apoy. Ngayon, ipakita natin sa kanila kung paano sumunog ang isang tunay na reyna. Inilabas ni Datu ang kanyang cellphone at may tinawagan. Ilabas ang press release. Sabihin niyo, si Sinag Di Marukot ay ang nag-iisang tagapagmana ng Makisig Foundation
At ang sino mang manira sa kanya ay direktang kaaway ng aking pamilya. Tumingin siya sa akin. Maghanda ka, Sinag. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya. May mas malaking bagyong dumarating. Hindi nagtagal ang katahimikan nang biglang pumasok ang isang lalaking nakauniforme. Hindi siya security, isa siyang court process server. Miss Sinag di Marukot? Tanong ng lalaki. Ako nga, bakit? Inabot niya ang isang asul na folder. Isang subpoena mula sa family court. Nagsampa ng petition for writ of habeas corpus at petition for sole custody si Doña Vana Villarreal para sa 3 menor de edad na sina Kidlat, Hangin at Ulan Villarreal. Nabitawan ko ang folder. Kumalat ang mga papel sa sahig. Villarreal? Bulong ko. Ginamit niya ang apelyidong yon? Base sa ebidensyang isinumite nila, kabilang ang isang DNA test result na patunayang apo sila ng mga Villarreal, pagpapatuloy ng lalaki. At dahil sa mga kumakalat na balita tungkol sa inyong moral character, pansamantalang sinususpinde ng korte ang inyong kustodya hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ko. Akmang susuguri ng lalaki. Ibig sabihin po, kailangang ibigay ang mga bata sa mga Villarreal sa loob ng 24 oras. Nanghina ang mga tuhod ko. Ang mundo na itinayo ko ng may pag-iingat ay gumuho sa isang saglit. Hindi pera, hindi kumpanya, kundi ang buhay ko, ang mga anak ko. Nakatayo ako sa gitnaan ng madilim na silid-aklatan ni Don Manuel, ang lalaking kinilala kong ama, sa loob ng mahabang panahon. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay tila sumasakal sa akin. Ang bawat dekorasyon, ang bawat mamahaling gamit, lahat ay tila mantsa ng kasinungalingan na binuo ni Doña Vana. Narinig ko ang lahat kanina. Ang plano niyang gamitin ang mga anak ko, sina Kidlat, Hangin at Ulan, para lamang mabawi ang kanyang kapangyarihan. Sa puntong ito, hindi ko nakilala ang babaeng nagpalaki sa akin. Ang akala kong disiplina ay pagmamanipula pala. Ang akala kong pagmamahal ay pagmamay-ari lang. Kailangan kong makahanap ng paraan para matulungan si Sinag. Alam kong wala siyang dahilan para pagkatiwalaan ako, pero hindi ko hahayaang maging biktima ang mga bata sa laro ng aking ina. Naalala ko ang isang gabi, noong bata pa ako. Nakita ko si Papa na may itinago sa likod ng malaking painting ng aming family portrait. Isang lihim na vault. Dahan-dahan akong lumapit sa painting. Nanginginig ang aking mga kamay habang itinutulak ko ang mabigat na frame. Pagkatapos ng ilang pagtatangka sa password, ang kaarawan ni Sinag na noon ay ipinagbabawal banggitin sa bahay na ito, ay narinig ko ang mahinang click. Bumukas ang vault. Sa loob ay may ilang mga dokumento. Una kong nakuha ang isang lumang sobre. Pagbukas ko, tila tumigil ang mundo ko. Isang adoption paper. Ang pangalan ko ang nakasulat doon. Hindi ako isang Villarreal sa dugo. Ako ay isang ampon na kinuha mula sa isang foundation na pagmamay-ari rin nila. Kaya pala ganoon kadali. Para kay Mama, na itapon ang kaligayahan ko. Kaya pala ganoon siya kalamig sa akin kapag hindi ko nasusunod ang gusto niya. Hindi ako anak. Ako ay isang investment. Ngunit may isa pang papel sa ilalim. Ang last will and testament ni Don Manuel. Binasa ko ang bawat salita. Halos hindi ako makahinga. Isinulat ito ni Papa ilang buwan bago siya mamatay. Alam niya ang lahat ng pandarayan ni Mama sa kumpanya. At alam niya ang tungkol sa pagbubuntis ni Sinag bago pa man ito palayasin. Nakasaad sa diwa ng testamento na ang lahat ng ari-arian ng mga Villarreal, ang mansyong ito, ang mga lupain, at ang kontrol sa kumpanya ay hindi mapupunta kay Doña Vana o sa akin. Ito ay direktang ipapamana sa unang biolohikal na apo ni Don Manuel. Ang triplets, ang aking mga anak, sila ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Kaya pala ganoon na lamang ang pagnanais ni Mama
na makuha ang kustodya ng mga bata. Hindi dahil gusto niyang maging lola, kundi dahil sila ang susi para manatili sa kanya ang kayamanan. Kapag nasa ilalim niya ang mga bata, siya ang tatayong administrator ng lahat ng ari-arian hanggang sa maging nasa tamang edad ang mga ito. Ang galing mo talagang hanap, Bagwis. Isang malamig na boses ang narinig ko mula sa pinto. Agad akong lumingon. Nandoon si Doña Vana, nakatayo. Madilim ang muka at may hawak na tungkod. Wala na ang bakas ng sakit sa kanyang muka. Ang tanging nandoon ay ang hitsura ng isang reynang handang pumatay para sa kanyang korona. Mama, anong ibig sabihin nito? Itinaas ko ang mga papel. Ampon lang ako at itinatago mo ang testamentong ito para lang makuha ang yaman na para sa mga anak ko. Humakbang si Doña Vana palapit. Ang tunog ng kanyang tungkod sa sahig ay parang hatol ng kamatayan. Hindi mo naiintindihan, Bagwis. Ginagawa ko ito para sa atin. Para sa pangalan ng pamilyang ito. Sabi niya, walang bakas ng pagsisisi. Anong pamilya? Sigaw ko. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang babaeng mahal ko. At ngayon, pati ang mga inosenteng bata, gagamitin mo? Ibigay mo sa akin ang mga papel na, yan, utos niya. Ang boses ay naging matalim. Huwag mong kalimutan, Bagwis. Kung wala ako, nabulok ka na sa ampunan. Utang mo sa akin ang bawat hininga mo at ang marangyang buhay na tinatamasa mo ngayon. Tumingin ako sa kanya ng may halong awa at puot. Ang marangyang buhay na ito ay isang kulungan, ma. At ngayon, lalabas na ako. Akmang lalampasan ko siya nang tawagin niya ang kanyang mga tauhan. Rocco, harangan niyo siya. Biglang pumasok ang tatlong malalaking lalaki. Napaligiran ako. Mahigpit kong niyakap ang mga dokumento sa aking dibdib. Ito lang ang tanging paraan para maligtas si Sinag at ang aming mga anak. Huwag mong pilitin ang sarili mo, anak. Ngumiti ng mapait si Doña Vana. Ibigay mo ang papel at mananatili tayong pamilya. Ituloy natin ang plano. Kunin natin ang mga bata at maghahari tayo sa kumpanyang yan. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako yumuko. Hindi ako mamamatay bilang isang Villarreal na gaya mo. Sabi ko, mabilis akong tumakbo patungo sa bintana ng silid-aklatan. Walang pag-aalinlangan, bumasag ang salamin nang tumalon ako palabas, patungo sa madilim na hardin, dala ang katotohanang wawasak sa kaharian ng aking ina. Nanginginig ang buong katawan ko habang nakatingin sa tatlong bakanteng upuan sa hapagkainan. Kanina lang, nandoon sina Kidlat, Hangin at Ulan. Masayang kumakain ng paborito nilang pancakes. Ngayon, ang tanging naiwan ay ang mga kalahating kain na pagkain at ang nakakabinging katahimikan ng aking penthouse. Ma'am Sinag, patawarin niyo po ako. Humihikbing sabi ni Yaya Ginhawa. Nakaluhod siya sa harap ko, basang-basa ang muka ng luha. Sabi po ng mga lalaki, utos niyo raw na sunduin sila para dalhin sa inyo sa opisina. May bitbit silang mga papel. Mukha silang mga pulis. Hindi ako makahinga. Parang may dambuhalang kamay na nakasakal sa leeg ko. Ang 24 oras na ibinigay ng korte ay hindi pa tapos. Pero nakuha na ni Vana ang gusto niya. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para baluktutin ang batas. Ginamit niya ang takot para makuha ang mga anak ko. Saan sila dinala, Ginhawa? Tanong ko. Ang boses ko ay galing sa kailaliman ng aking lalamunan. Tuyot ang aking mga mata dahil sa sobrang galit hindi na ako makaiyak. Hindi ko po alam. Pero narinig ko ang isa sa kanila. May kausap sa radyo. Sabi niya, papunta na kami sa Isla Paraiso. Isla Paraiso. Ang resort na pagmamay-ari ko na ngayon. Doon niya balak ikulong ang mga anak ko? O baka naman doon niya balak gawin ang huling yugto ng kanyang plano? Agad kong kinuha ang susi ng aking sasakyan. Wala na akong pakialam sa mga bodyguard o sa mga reporters na nag-aabang sa labas. Kung kailangang dumanak ng dugo,
Para mabawi ko ang aking mga anak, gagawin ko. Habang nagmamaneho ako nang mabilis patungo sa resort, tumunog ang aking telepono. Isang unregistered number. Akala ko ay si Vanna na naman para manguyam. Pero ang boses na narinig ko ay boses ng isang lalaking tila hirap na hirap huminga. Bagwis? Muntik ko nang mabitawan ang manibela. Nasaan ang mga anak ko? Kapag nalaman kong kasabwat ka sa pagkuha sa kanila, sisiguraduhin kong sa impyerno ang bagsak mo. Makinig ka sa akin, Sinag. Wala akong kinalaman dito. Mabilis at garalgal ang kanyang boses. May naririnig akong ingay ng hangin sa kabilang linya. Tila ba tumatakbo siya? Nakatakas ako sa mansyon. Hawak ko ang ebidensya. Ang diwa ng testamento ni Papa. Ang triplets ang tunay na tagapagmana ng lahat. Hindi si Mama. Hindi rin ako. Natigilan ako. Anong sinasabi mo? Ginagamit lang ni Mama ang mga bata dahil sila ang susi sa pera. Sinag, nalaman ko rin ang plano niya. Hindi niya sila dadalhin sa resort para lang itago. May helicopter na naghihintay sa dulong bahagi ng isla. Balak niyang ilipad ang mga bata palabas ng bansa bago pa tayo makakilos sa korte. Kapag nangyari yun, hinding-hindi mo na sila makikita. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang plano ni Vanna ay hindi lang kustodiya. Ito ay pagdukot. Isang permanenteng paghihiwalay. Nasaan ka ngayon? Tanong ko, habang tinatapakan ng sagad ang gasolinador. Papunta na ako sa likod na bahagi ng isla. May shortcut ako na alam. Sinag, pakiusap, mag-iingat ka. May mga baril ang mga tauhan ni Mama. Huwag kang susugod ng mag-isa. Wala akong pakialam sa baril nila, bagwis. Mga anak ko ang kinuha nila. Sigaw ko bago ko pinutol ang tawag. Narating ko ang Isla Paraiso sa loob ng 30 minuto. Ang karaniwang tahimik at marangyang resort ay tila naging isang kampo ng militar. May mga tauhang nakauniforme na nakabantay sa bawat kanto. Hindi ako dumaan sa main gate. Alam ko ang bawat sulok ng lugar na ito dahil ako ang bumili nito. Pumarada ako sa isang madilim na bahagi ng kakahuyan malapit sa helipad. Mula sa malayo, narinig ko ang ugong ng elisi ng helicopter. Ang malakas na hangin na nililikha nito ay nagpapalipad ng mga tuyong dahon sa paligid. Doon ko sila nakita. Sina Kidlat, hangin at ulan. Hawak-hawak sila ng mga tauhan ni Rocco. Nakita ko si Kidlat. Pilit siyang kumakawala. Sinisipa niya ang lalaking may hawak sa kanya. Si Ulan naman ay umiiyak. Habang si Hangin ay nakatitig lang sa paligid, bakas ang takot sa kanyang maliliit na mukha. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Doña Vanna. Nakasuot siya ng isang eleganteng trench coat. Hawak ang kanyang tungkod, na parang setro ng isang reyna. Nakangiti siya habang pinapanood ang mga bata. Bitiwan niyo ang mga anak ko. Sigaw ko habang tumatakbo palabas mula sa kakahuyan. Agad na humarap sa akin ang mga tauhan ni Rocco. Nakatutok ang kanilang mga armas. Huminto ako. Ilang metro lang ang layo mula kay Vanna. Sinag, bati niya. Ang boses ay halos lamunin ng ingay ng helicopter. Sabi ko na nga ba at hindi ka makakatiis? Dumating ka para magpaalam? Ibigay mo sa akin ang mga anak ko, Vanna. Tapos na ang laro. Alam ko na ang tungkol sa testamento. Alam ko na ang balak mo. Tumawa si Vanna, isang tawang puno ng kasamaan. Ang testamento? Isang pirasong papel lang yon, Sinag. Kapag wala na ang mga batang ito sa Pilipinas, ako na ang batas. Ako ang lola nila. Ako ang magdedesisyon kung saan sila lalaki. Mami! Sigaw ni Kidlat nang makita ako. Mami, tulong! Gusto kong sumugod. Gusto kong yakapin sila. Pero ang mga dulo ng baril ay nakatutok sa dibdib ko. Sakay na! Utos ni Vanna sa kanyang mga tauhan. Isakay na ang mga bata. Habang pilit na isinasakay ang mga bata sa helicopter, isang mabilis na anino ang lumabas mula sa kabilang bahagi ng helipad. Si Bagwis. Duguan siya, punit-punit ang barong.
at halatang galing sa isang matinding pagtakbo. May hawak siyang makapal na sobre sa isang kamay at sa kabilang kamay naman ay isang bakal na tubo na nakuha niya kung saan. "Bitawan niyo sila!" sigaw ni Bagwis. Nagulat ang mga tauhan ni Vanna. Hindi nila inakalang makakarating doon si Bagwis. Sa sandaling iyon ng pagkalito, nagkaroon ako ng pagkakataon. Sumugod ako patungo kay Rocco na siyang may hawak kay Ulan. Narinig ko ang sigaw ni Vanna. "Huwag niyo silang hayaang makalapit." Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Napatigil ang lahat. Ang tanging narinig na lang ay ang ugong ng helicopter at ang iyak ng mga bata. Dahan-dahan akong lumingon. Nakita ko si Bagwis na nakatayo sa pagitan ko at ng isang tauhan ni Vanna. May mantsa ng dugo na mabilis na kumalat sa kanyang puting barong, eksakto sa bahagi ng kanyang balikat. Bumagsak ang sobrang hawak niya. Ang mga dokumento ay nagliparan sa paligid, tila mga puting ibon sa gitna ng kaguluhan. "Bagwis!" sigaw ko. Ngunit bago pa man ako makalapit sa kanya, isang malakas na tulak ang naramdaman ko mula kay Rocco. Itinulak niya ako palayo at sa gitna ng gulo, nagawa nilang isakay sina Kidlat at Hangin sa helicopter. Ngunit dahil sa pag-atake ni Bagwis, nabitawan nila si Ulan. Mabilis na isinara ang pinto ng helicopter. Dahan-dahan itong umangat mula sa lupa. Tangay ang dalawa sa aking mga anak. Naiwan akong nakaluhod sa semento. Yakap-yakap si Ulan na nanginginig sa takot, habang pinapanood ang helicopter na lumilipad palayo sa kadiliman ng gabi. Sa tabi ko, nakahandusay si Bagwis. Pilit na inaabot ang aking kamay. Nakuha nila. Sina Kidlat. Bulong ni Bagwis bago siya tuluyang nawalan ng malay. Tumingin ako sa langit. Ang galit na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang malamig at matalim na panata. Kinuha nila ang aking mga anak. Pero hindi nila alam na ang isang inang wala nang mawawala ay ang pinakamapanganib na kaaway sa mundo. Nakaluhod ako sa malamig na semento ng helipad. Mahigpit ang yakap ko kay Ulan habang ang kabilang kamay ko ay nakahawak sa duguang balikat ni Bagwis. Ang ugong ng helicopter ay unti-unti nang humihina sa malayo. Ngunit ang bawat pag-ikot ng elisi nito ay parang humahati sa aking puso. "Sinag!" bulong ni Bagwis. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng papel at ang kanyang hininga ay mababaw na lang. "Huwag kang tumingin sa langit. Tumingin ka sa akin. Huwag kang magsalita, Bagwis. Dadalhin kita sa ospital." Sigaw ko. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Umiling siya ng bahagya. Inabot niya ang isang lukot-lukot na papel na nakuha niya sa helipad, ang bahagi ng testamento ni Don Manuel. "Wala na tayong oras. Alam ko kung saan sila pupunta. Hindi sila lalabas ng bansa. Hindi agad. May private hangar si Mama sa kabilang dulo ng probinsya, sa Baryo Pulang Lupa. Doon sila magpapalit ng mas malaking eroplano." Tumingin ako sa kanya, halong gulat at pag-asa. "Bakit mo ito ginagawa, Bagwis, pagkatapos ng lahat?" Isang mapait na ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi. Dahil sa loob ng 4 na taon, naging anino lang ako ng nanay ko. Ngayong gabi, gusto kong maging tatay sa mga anak ko. Kahit sa huling pagkakataon. Hindi na ako nag-atubili. Tinawagan ko si Ginoong Dato Makisig. Sa loob ng 10 minuto, isang mabilis na convoy ng mga itim na SUV ang dumating. Isinakay namin si Bagwis sa isa sa mga sasakyan kung saan may nag-aabang na medik, habang si Ulan ay ligtas na kinuha ng aking mga pinagkakatiwalaang bodyguard. Habang binabagtas namin ang madilim na daan patungo sa Baryo Pulang Lupa, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay puno ng tensyon. Nakaupo ako sa tabi ni Bagwis habang ginagamot ang kanyang sugat. "Bakit hindi mo sinabi sa akin na ampun ka lang?" tanong ko sa kanya, matapos kong basahin ang mga dokumentong hawak niya. "Ngayon ko lang din nalaman, Sinag," sagot niya. Nakapikit ang mga mata sa hapdi. "Lahat ng akala ko ay katotohanan, lahat ng akala ko ay pamilya. Lahat pala yon ay negosyo para kay Mama.
Pero ang nararamdaman ko para sa inyo, yun lang ang tanging totoo. Narating namin ang hangar sa Baryo Pulang Lupa bago pa man makalipad ang eroplano ni Doña Vana. Ang lugar ay napapaligiran ng mataas na bakod at maraming tauhan ni Rocco. Ngunit sa tulong ng mga tauhan ni Datu Makisig, mabilis naming napasok ang perimeter. Pagbaba ko ng sasakyan, kasunod ko si Bagwis na pilit na naglalakad sa kabila ng kanyang sugat. "Dito lang ako sa likod mo, Sinag," bulong niya. Nasilayan namin si Doña Vana sa dulo ng hangar, paakyat na sa hagdan ng isang private jet. Hawak ng mga tauhan niya sina Kidlat at Hangin. Ang mga bata ay sumisigaw at nagpupumiglas. "Vana!" Ang sigaw ko ay umalingaw-ngaw sa buong hangar. Tumigil si Doña Vana. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding pagkagulat nang makita niya si Bagwis na buhay pa at kasama ko. "Hanggang kailan ka ba magiging hadlang, Bagwis?" sigaw ni Vana. "Binigay ko sa iyo ang lahat. Ang pangalan, ang yaman, ang buhay na pinapangarap ng marami." "Binigyan mo ako ng gintong hawla, Ma," sagot ni Bagwis. Ang boses niya ay malakas at puno ng paninindigan. "Pero ngayon, binubuksan ko na ang pinto. Pakawalan mo ang mga anak ko." "Hinding-hindi." Tila nawalan na ng katuwiran si Vana. Sinanyasan niya si Rocco. "Tapusin niyo na yan. Ngayon din." Agad na nagkaroon ng kaguluhan. Putukan ng baril ang narinig sa loob ng hangar. Mabilis akong sumugod patungo sa kinaroroonan ng mga bata, habang ang mga tauhan ni Datu Makisig ay nakikipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Vana. Nakita ko si Rocco. Kinuha niya si Kidlat at ginawang panangga. Itinutok niya ang baril sa ulo ng anak ko. "Huwag kang lalapit, Sinag. Isang hakbang pa, sasabog ang ulo ng batang to." Sigaw ni Rocco. Napatigil ako. Ang mundo ko ay tila huminto sa pag-ikot. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Kidlat. "Mami," bulong ng anak ko. Ngunit bago pa man makakilos si Rocco, isang mabilis na bulto ang sumugod mula sa gilid. Si Bagwis. Hindi inalintana ni Bagwis ang kanyang sugat. Sinalubong niya si Rocco ng may matinding galit. Nagpambuno ang dalawa. Isang putok ng baril ang muling narinig mula sa malapit. Bumagsak si Rocco. Pero sa kasamaang palad, nakita ko rin ang pagbagsak ni Bagwis. Sinalo niya ang bala na para sana kay Kidlat. "Bagwis!" Sigaw ko habang tumatakbo palapit sa kanila. Nakuha ko si Kidlat at Hangin. Niyakap ko silang dalawa ng mahigpit, habang ang mga tauhan ni Datu Makisig ay tuluyan ng napasuko ang natitirang mga tauhan ni Vana. Si Doña Vana ay naiwang nakatayo sa hagdan ng eroplano, tulala, habang pinapanood ang pagbagsak ng kanyang huling alas. Lumapit ang mga pulis sa kanya at pilit siyang ibinaba mula sa eroplano. "Hindi ito maari. Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Akin ang mga batang yan." Pagsisigaw ni Vana habang kinakaladkad siya palayo. Wala na ang kanyang dangal. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Isa na lamang siyang matandang babaeng kinain ng sariling kasakiman. Dali-dali akong lumapit kay Bagwis. Nakahiga siya sa sahig. May bagong sugat sa kanyang dibdib. Dumadaloy ang mas maraming dugo. Kasing pula ng suot kong gown noong araw ng kasal. "Bagwis, lumaban ka. Huwag kang bibitaw." Iyak ko habang itinatapal ang aking mga kamay sa kanyang sugat. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay sa tatlong bata na ngayon ay nasa paligid na niya. Sina Kidlat, Hangin at Ulan na dinala na rin doon ng mga bodyguard ay nakatingin sa kanya ng may halong kuryosidad at lungkot. "Sinag," mahinang sabi ni Bagwis. Sabi ni Kidlat kanina, sino raw yung mamang umiiyak? Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Sabihin mo sa kanya, Bagwis. Sabihin mo sa kanya kung sino ka." Tumingin si Bagwis kay Kidlat. Isang huling ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ako ang tatay niyo. Patawad kung nahuli ako ng dating." Unti-unting pumikit ang mga mata ni Bagwis. Ang kanyang kamay na hawak ko ay naging malamig.
Sa gitna ng madilim na hangar, sa ilalim ng ilaw ng mga SUV, ang katahimikan ay nabasag ng sabay-sabay na pag-iyak ng tatlong bata para sa isang ama na ngayon lang nila nakilala at ngayon lang din nila nawala. Ang malamig na rehas ng selda, ang huling bagay na inakala kong hahawakan ng aking mga kamay. Ako, si Doña Vana Villarreal, na sanay sa haplos ng telang seda at kislap ng mga brilyante, ay nakaupo ngayon sa isang matigas na sementadong kama. Ang amoy ng mamahaling pabango ko ay napalitan na ng amoy ng kalawang, pawis at kawalan ng pag-asa. Doña Vana, may bisita ka. Malamig na tawag ng isang pulis. Inayos ko ang aking buhok. Kahit na ito ay buhaghag na, pinilit kong itaas ang aking baba. Hindi nila pwedeng makita na wasak ako. Hindi ako pwedeng magmukha na talo. Pagdating ko sa visitation room, nakita ko siyang nakaupo sa kabilang panig ng salamin. Si Sinag, nakasuot siya ng itim na damit. Mukhang pagod. Pero may isang uri ng kapayapaan sa kanyang mga mata na hindi ko kailanman nakita noong siya ay naninilbihan pa sa akin. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Asiki ko sa kanya. Huwag kang magmalaki, Sinag. Ang yaman mo ay galing sa swerte. Ang sa akin ay galing sa dugo at pawis ng mga Villarreal. Nandito ako para ibigay ang huling mensahe sa iyo, Vana. Malumanay ang boses niya, pero bawat salita ay parang latay sa aking balat. Tapos na ang imbestigasyon. Ang lahat ng mga bank accounts mo sa ibang bansa ay na-freeze na. Ang mansyon ay kinuha na rin ng bangko para pambayad sa mga utang na ikaw mismo ang gumawa. Tumawa ako ng mapait. Akala mo ba ay iyan ang mahalaga sa akin? Ang pera? Meron pa akong mga koneksyon. Lalabas ako dito. Wala na, Vana. Iling ni Sinag. Kinalimutan ka na ng mga kaibigan mo. At tungkol kay Bagwis, natigilan ako. Ang pangalan ng anak ko ay parang isang matalim na kutsilyo na bumaon sa aking dibdib. Paano ang anak ko? Nasaan si Bagwis? Sabihin mo sa akin. Nasa critical na kondisyon siya, Vana. Pero nabubuhay siya para sa mga anak niya, sabi ni Sinag. At may nalaman ang mga doktor habang sinusuri siya. Hindi lang siya ampon, Vana. Alam mo ba kung sino ang tunay niyang mga magulang bago mo siya kinuha sa foundation? Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Si Bagwis ay anak ng kapatid ni Don Manuel na itinaboy niyo rin noon, diretsong sabi ni Sinag. Kinuha mo siya hindi dahil sa awa, kundi dahil siya ang tanging paraan para makuha niyo ang tiwala ng mga investor bilang isang perpektong pamilya. Ginamit mo ang sarili mong kadugo bilang kasangkapan. Napaatras ako sa upuan. Ang lihim na baon ko sa loob ng 3 dekada ay alam na niya. Lahat ng pagpapanggap ko, lahat ng kasamaang ginawa ko para panatilihin ang pangalan ng mga Villarreal ay nauwi sa wala. At ang mga bata, pagpapatuloy ni Sinag, hindi ko hahayaang malaman nila na naging lola kanila. Para sa kanila, ikaw ay isang masamang alaala na dumaan sa buhay namin. Isang bangungot na tapos na. Sinag, pakiusap. Sigaw ko, pilit na inaabot ang salamin. Hayaan mo akong makita si Bagwis. Kahit sandali lang. Tumayo na si Sinag. Hindi niya pinansin ang aking pagmamakaawa. Isinuot niya ang kanyang shades. Tila ba tinatakpan ng anumang awa na natitira sa kanyang puso. Ang mga reyna ay hindi nagmamakaawa, Vana. Sabi niya, ibinabalik sa akin ang mga salitang madalas kong sabihin sa kanya noon. At ikaw, hindi ka na reyna. Isa ka na lang matandang babaeng nag-iisa sa dilim. Pinanood ko siyang maglakad palabas. Ang bawat hakbang niya ay parang tunog ng pagsasara ng pintuan ng aking buhay. Pagbalik ko sa aking selda, tanging ang tunog ng bentilador ang naririnig ko. Wala ng mga utusan, wala ng mga bodyguard, wala ng anak na susunod sa lahat ng gusto ko. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang aking mga daliri ay wala ng suot na singsing. Ang aking balat ay kulubot na. Sa unang pagkakataon, sa aking buhay, naramdaman ko ang tunay na takot.
Hindi takot sa kulungan, kundi takot sa katotohanan na sa huli, ang lahat ng aking kasakiman ay nag-iwan sa akin na walang-wala. Nagsimulang pumatak ang aking mga luha, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa sakit ng aking pagkatalo. Ang aking kaharian ay naging abo at ako ang mismong sumunog dito. Tahimik ang hallway ng intensive care unit. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang ugong ng aircon at ang sarili kong mga yapak sa malinis na sahig. Sa dulo ng pasilyo, sa likod ng isang glass window, nakahiga ang lalaking minsan kong isinumpa na hindi ko na muling makikita. Pumasok ako sa kwarto. Ang amoy ng antiseptics ay tila sumasakal sa akin, pero kailangan kong maging matatag. Nakita ko si Bagwis. Maraming tubo ang nakakabit sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay payapa, malayo sa balisa, at takot na nakita ko noong gabing nasa hangar kami. Lumapit ako sa tabi ng kanyang kama. Hinawakan ko ang riles ng hospital bed. Pinagmasdan ko ang kanyang dibdib na dahan-dahang tumataas at bumababa sa tulong ng ventilator. Sabi ng doktor, malaki raw ang tsansa na makalakad ka ulit. Bulong ko, kahit alam kong hindi niya ako naririnig. Pero matatagalan pa bago mo magawa yon. Kailangan mo ng therapy. Kailangan mo ng pasensya. Huminga ako ng malalim. Ang galit na itinanim ko sa puso ko sa loob ng 4 na taon, ang puot na naging gasolina ko para magtagumpay, ay tila dahan-dahang naglalaho. Hindi dahil sa kinalimutan ko na ang sakit, kundi dahil sa wakas, nakuha ko na ang hustisya. At ang hustisyang yon ay hindi pala lasang tagumpay, kundi lasang kapayapaan. Narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto. Lumingon ako at nakita ko ang aking mga anak. Sina Kidlat, Hangin at Ulan ay dahan-dahang pumasok. Hawak-hawak ang kamay ng isa't isa. Mommy, tawag ni Ulan. Gising na po ba si Daddy? Daddy. Ang salitang yon ay parang isang himig na matagal nang nawala sa aming tahanan. Tumingin ako kay Bagwis pagkatapos sa isa aking mga anak. Hindi pa mga anak, sabi ko habang kinakarga si Ulan. Kailangan pa ni Daddy ng mahabang pahinga. Pero naririnig niya kayo. Gusto niyo ba siyang kausapin? Lumapit si Kidlat at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Bagwis na walang swero. Daddy, thank you po sa pagsalo sa bala. Sabi ni Mommy, hero ka raw po. Nakita ko ang paggalaw ng mga talukap ng mata ni Bagwis. Isang maliit na himala. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, pero nang makita niya ang mga bata, isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Hi! Halos walang boses na sabi ni Bagwis. Umiyak si Hangin at niyakap ang binti ng kama. Daddy, huwag ka nang aalis ha. Huwag mo na kaming iiwan kay Lola na masama. Tumingin sa akin si Bagwis, humihingi ng tawad sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Tumango ako ng bahagya. Hindi pa ito ang oras para sa mahahabang paliwanag. Sapat na ang nandito kami ngayon. Lumipas ang mga linggo. Inilipat si Bagwis sa isang regular na kwarto. Araw-araw, dinadala ko ang mga bata sa ospital. Pinapanood ko silang magkwento kay Bagwis tungkol sa kanilang mga laro sa school, habang si Bagwis naman ay nakikinig ng may buong atensyon. Tila bawat salita ng mga bata ay isang gamot sa kanyang mga sugat. Isang hapon, habang tulog ang mga bata sa sofa ng hospital room, lumapit ako kay Bagwis. Inabutan ko siya ng tubig. Sinag, tawag niya. Alam kong hindi sapat ang sorry para sa lahat ng ginawa ko. Alam kong hindi mo ako kailangang balikan. Pero gusto ko lang malaman mo na gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat na tawaging tatay ng mga batang ito. Umupo ako sa upuan sa tabi niya. Bagwis, ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso. May mga gabi pa rin na naaalala ko ang Ulan noong gabing pinalayas ako. May mga araw pa rin na nararamdaman ko ang takot na baka mawala silang muli sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay, hindi bilang asawa,
kundi bilang isang inang nagpapasalamat. Pero dahil sa'yo, buhay ang mga anak ko, pagpapatuloy ko. Dahil sa'yo, nalaman nila na may tatay sila na handang mamatay para sa kanila. Iyon ang sisimulan natin. Hindi tayo babalik sa dati, bagwis. Bubuo tayo ng bago para sa kanila. Tumulo ang luha sa mga mata ni Bagwis. Salamat Sinag. Salamat sa pagkakataon. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko ang tunay na gaan ng loob. Ang paghihiganti ay nagbigay sa akin ng yaman at kapangyarihan, pero ang pagpapatawad ang nagbigay sa akin ng kalayaan. Inayos ko ang kumot ni Bagwis at tumingin sa bintana. Malapit nang lumubog ang araw pero alam ko na bukas may bagong liwanag na darating. Isang liwanag na hindi na muling mabubura ng anumang dilim ng nakaraan sa pamahisya. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang bakas ng gulo at putukan sa hangar ng baryo Pulang Lupa ay tila isang malabong panaginip na lamang. Ngayon, ang sikat ng araw sa lungsod ng Pag-asa ay mas maliwanag, mas mainit, at puno ng bagong pag-asa. Sa harap ng isang bagong gusali na kulay puti at napapaligiran ng mga luntiang halaman, nagkakatipon ang maraming tao. Ito ang sinag ng Pag-asa Foundation, isang sentro na itinayo ni Sinag para sa mga inang mag-isa na itinataguyod ang kanilang mga anak at para sa mga taong biktima ng pang-aapi ng mga makapangyarihan. Nakatayo si Sinag sa harap ng podium. Hindi na siya ang babaeng nakapula na puno ng puot noong araw ng kasal ni Bagwis. Ngayon, suot niya ay isang simpleng kulay asul na dress. Ang kanyang kagandahan ay hindi na nanggagaling sa mga mamahaling alahas, kundi sa ningning ng kanyang mga mata na wala ng bahid ng takot. Ang tagumpay, simula ni Sinag sa kanyang talumpati. Ang boses ay matatag at umaabot sa puso ng bawat nakikinig. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng kumpanyang pag-aari mo o sa laki ng perang nasa bangko mo. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahan mong tumayo muli matapos kang tapakan ng mundo. Ito ay ang pagpili na magmahal at magpatawad sa halip na hayaang lamunin ka ng galit. Mula sa gilid ng stage, nakatingin si Bagwis. Nakatayo na siya ng maayos, bagaman may hawak na tungkod para sa kanyang balanse. Sa tabi niya ay ang triplets, sina Kidlat, Hangin at Ulan. Ang tatlong bata ay hindi na mapakali, tila ba gustong-gusto nang tumakbo patungo sa kanilang ina. Hindi naging madali ang nakaraang taon para kay Bagwis. Isinuko niya ang lahat ng natitirang yaman ng mga Villarreal sa foundation ni Sinag. Nagtrabaho siya bilang isang simpleng consultant sa kumpanya ni Datu Makisig. Pinatunayan ang kanyang galing nang hindi ginagamit ang kanyang dating pangalan. Ngunit ang pinakamahalagang trabaho niya ay ang pagiging ama. Tuwing hapon, siya ang sumusundo sa mga bata. Siya ang nagtuturo sa kanila ng basketball. At siya ang tagabasa ng kwento bago sila matulog. Hindi pa muling ikinakasal sina Sinag at Bagwis. Pinili nilang dahan-dahanin ang lahat. Ang mahalaga ay ang pagkakaibigang nabuo sa gitna ng pagkakaunawaan at ang pagmamahal na dahan-dahang naghihilom sa mga sugat ng nakaraan. Matapos ang ribbon cutting, lumapit ang mga bata kay Sinag. "Mommy! Mommy! Can we go to the park na?" Sigaw ni Hangin habang hinihila ang kamay ni Sinag. Ngumiti si Sinag at tumingin kay Bagwis na papalapit na rin. "Tanungin niyo si Daddy. Siya ang driver natin ngayon. 'Di ba?" Nagtakbuhan ang mga bata patungo kay Bagwis na sinalubong sila ng mahigpit na yakap. Sa di kalayuan, nakatingin din si Ginoong Datu Makisig at si Yaya Ginhawa, parehong may ngiti sa kanilang mga labi. Samantala, sa loob ng isang tahimik na silid sa bilangguan, isang matandang babae ang nakaupo sa tabi ng bintana. Wala siyang kausap, wala siyang dalaw. Ang tanging kasama ni Doña Vana ay ang kanyang mga alaala ng kapangyarihang wala na. Ang kanyang pangalan ay dahan-dahan ng binubura ng panahon
habang ang pangalan ng babaeng tinapakan niya noon ay nagniningning na parang tunay na sinag ng araw. Habang naglalakad ang pamilya patungo sa kanilang sasakyan, tumigil si Sinag at lumingon muli sa gusali ng foundation. Alam niya na ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa paghihiganti. Ito ay nagsisimula pa lamang sa paglikha ng mas mabuting mundo para sa kanyang mga anak. Hinawakan ni Bagwis ang kamay ni Sinag, isang mahigpit na hawak na puno ng pangako. Hindi na sila ang mga taong biktima ng tadhana. Sila na ang sumusulat ng sarili nilang bukas. Ang kwento ni Sinag ay isang paalala na ang pinakamatamis na ganti ay ang pagiging masaya, pagiging malaya, at ang pananatiling isang mabuting tao sa kabila ng lahat ng kasamaang naranasan mo. Dahil sa dulo ng bawat madilim na gabi, palaging may sisikat na bagong umaga. Ang kwento ni Sinag ay nagtuturo sa atin na ang tunay na lakas ng isang babae at ng isang ina ay hindi nanggagaling sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tibay ng kanyang loob at sa lalim ng kanyang pagmamahal. Ang paghihiganti ay maaaring magbigay ng pansamantalang kasiyahan, ngunit ang pagpapatawad at pagbangon ang nagbibigay ng tunay at permanenteng kapayapaan. Ang tagumpay ay mas matamis kapag ito ay ginagamit mo upang tumulong sa iba. At ang pagmamahal ng pamilya ang pinakamahalagang kayamanan na hinding-hindi mananakaw ng sinuman. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig sa aming kwentong Ganti ng Isang Ina. Sana po ay nagustuhan ninyo ang bawat kabanata at naging inspirasyon ito sa inyo. Ano po ang inyong naging paboritong bahagi ng kwento? Mayroon ba kayong gustong marinig na ibang uri ng kwento? Marahil ay tungkol sa ikalawang pagkakataon o isang misteryosong pag-ibig. I-comment niyo po ang inyong mga suhestiyon sa ibaba dahil mahalaga po sa amin ang inyong boses. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.